Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong mga kumakandidato, mga aspirant candidate for senators na ginagamit, sinasawsawan ang issue sa budget na kung saan inilabas ng tatlong bugok, mga obob at angat na tulad ni Ungab, Digong at ni Big Rodriguez na tungkol ito po ay may mga blank check daw po di umano sa BICAM report. Pero naiblog po natin na soplak po dyan sila ni Chis Escudero, ni Hontiveros, no? At ng mga ilang senador. Di po ba? Yung mga ilang senador, wala talaga silang nakita. Even si Hontiveros. Even nga si Castro, sabi niya, may blanco. Pero yung binigay sa amin, bago pa sila mag-ratification. So hindi niya nakita yung totoong BICAM, yung final, yung enrolled bill na BICAM report. So ano ibig sabihin nun? Pero kung may blanco nga daw, yan sa GAA, di dapat may managot. Ang sabi nga ng Pangulo, kung may ganon, hanapin ninyo. At meron pang isang dating senador, sumasaw-saw din. Malamang ito, wag nyo nang iboto ito kasi ito, kung saan mainit dun siya. For his political survival. Lalo na tong isa, bagong gustong maging senador, isa palang bobo. Diba? Attorney Larry Gadon, pasok! Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paano waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Ayan po, mga kababayan. Di ba? Ngayon, isama rin natin, meron pong isang matapang na mambabatas na nagpapanukala ng bitay. Ayos! Nang bitay, ito na yata ang magkakatotoo mga kababayan. Bitayin, firing squad, death penalty by firing squad. Ang mga kurap, ang mga kurap na mga mambabatas, na mga politiko, government employee, ayan po ang sa pagkakaalam ko. Nararapat na ito mga kababayan, nararapat na. It's about time na itong mga hinayupak na ito ay, pag talagang nakatigan, umabot sa Korte Suprema, may finality, wala nang motion for consideration, with finality and execution na yan, dapat na silang death by firing squad. Ayan po, tibay nyo. Marami sigurong hindi boboto dyan. Oo, mga kababayan, dapat yan. Maraming uurungan titi dyan at mga ngayaya. Di ba? Eto po mga kababayan, shout out na lang lahat po sa inyo, May God bless us all. Okay, para mapabilis tayo mga kababayan. So eto, yung aspirant candidate for senator, kasi hindi pa po campaign, kaya sabi nila, aspiring pa lang sila. Hindi pa sila kandidato, even though na nag-file na sila ng COC. Ayun po sabi ng Supreme Court they are not a candidate until the campaign period. Ang campaign period for national, February 12. Yun. So ngayon, ang tawag daw sa kanila, sabi ng COMELEC, they are all aspiring candidate. Nag-a-aspire pa lang. Di wag mo nang ituloy. Buti nga yung isa na himasmasan. Pagkatapos siyang katigan ng Supreme Court sa kanyang TRO request para hindi siya bansagang nuisance, napag-isip-isip, mukat-mukat, ayaw ko na. Gagastos lang ang COMELEC. Pumunta sa COMELEC kahapon, nag-withdraw. Itong isang ungas na ito, feeling niya may 32 million ang mga Duterte, ibuboto siya ng 32 million. Mangarap ka. Kasi itong lawyer na to, mukhang kasamang magpapile ng constitutionality ng 2025 General Appropriation Act o better known as 2025 budget. Kasama rin ito ni Obab Duterte
at ni Ungab na nagwala doon na nagsasabing may blank checks daw sa GAA. Walang iba kundi si Vic Rodriguez. Iaakyat po nila sa Supreme Court ang 2025 budget because of blank items. Anong sabi ng Pangulo? Tignan ninyo. Palabasin ninyo sa GAA kung may blank. Kung merong item dyan na walang numero. Baka naman yung title, yun talaga, walang numero yun. Saka yung mga title ng mga budget, ng mga department. Diba, Vic Rodriguez, talaga naman, no? In aid of his election. Sabi nga ni Escudero, lapit na kasi election, May na kaya kailangan mag-ingay. Part of their election strategy. Diba, Elora? Sabi dito ni Rodriguez, senatorial aspirant, tingnan nyo, hindi rin masabi ng GMA Sa GMA po ito, Vic Rodriguez, lawyers to challenge blank items in 2025 budget before Supreme Court. Diba? Sabi ng GMA, senatorial aspirant Rodriguez said that some lawyers are looking pa lang. They are just gathering evidences and supporting documents that their claim together with Duterte, si matandang Duterte at si Ungab, ay totoo. Before the Supreme Court, the issue of the supposed blank items in the Bicameral Conference Committee report in the 2025 national budget. So, sino ang dapat sisihin dito? Diba, Chis Escudero? Diba, Speaker? Diba yung mga kasamahan nyo sa Budget of Finance and Committee on Appropriations, si Elizalde and his team, Grace po and her team sa Senado. Pero ang gustong palabasin itong sila Digong, sila Ungab, sila Rodriguez, na ang presidente ang nag-fill up ng mga blank items na yan. Kaya hindi nyo makikita sa GAA na bangko. Pero sa bill, yung pinasang bill, yung General Appropriation Bill, bakante yan. Ano sabi ni Escudero? Wala pa ako nakikitang ganun. Hindi pwedeng magpasa ng ganun. Kailangan balanse. Sabi rin ni Hontiveros, wala akong nakitang bakante, blanco. Minority na yan, mga progressive group na yan. Dilawan yan. Pero sabi niya, wala. Hindi sa pinoprotektahan niya yung kapwa niya senador o si SP Escudero o si Grace po. Wala. Diba? Sabi rin nila Gatchalian at Villanueva, imposible na magblanko kasi dapat balanse, na alam nila yung numero nila Pero si Vic Rodriguez, si Digong at si Ungab, ayun. You're lying! It's a lie! You're lying! You're a liars! Everybody lies. Di ba? Sabi ni Duterte. Ni Sara Duterte. Lahat sila sinungaling. Di ba? Naalala nyo mga kababayan? Kaya kasama ang tatay niya, Vic Rodriguez. Hindi ka ba nakikinig kay Sara Pusit Duterte? Lahat sila sinungaling. Ang hindi lang sinungaling, sino? Yung nakatira sa hell, yung presidente ng hell. Ayan Naalala ko yun mga kababayan. Lahat sila sinungaling. Ito ang sabi ni Rodriguez, iaangat daw nila, pinag-aaralan nila. Inaaral na yung challenge na dadalhin sa Korte Suprema dahil unconstitutional ang 2025 budget. Vic Rodriguez, paalala ko lang sa'yo. Ano ang sabi ni Chis Escudero? Diba? Binasa ko sa'yo dito kanina. Ano ang sabi ni Chis Escudero? Wala pang idineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinidemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o Bicameral Conference Committee report. Rodriguez, isa ring abogado ito. Anong sabi mo? Unconstitutional ang 2025 budget. Anong tinutukoy mo? Yung GAA o yung GAB? Pero sinopla ka na ni Escudero Diba? Ang dinideklarang unconstitutional ay batas. So therefore, i-challenge nyo yung batas, yung GAA.
O, sabi naman ng Pangulo, okay, go ahead. Tignan ninyo sa GAA kung may blanco dyan. Diba? Bungi-bungi sa bilyong-bilyong pisong halaga nung final bicameral. Oh, bungi-bungi daw, Escudero. Bungi-bungi daw. Kayo dyan, Hontiveros, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva. Ano sinasabi nyong walang bakante? Walang nakalagay doon na item na walang amount. Ano pinapakita nito? Kasi sabi niya, Bicameral Conference Committee. Yan din yung tinutukoy ni Escudero. Yan din yung tinutukoy ni Hontiveros, ni Gatchalian at ni Villanueva. So, ibig sabihin, yung mga nasa komite ng Finance Committee ni Grace po at ni Ko, mga gago. Oh, pero ang gusto nyong papanugutin dito, gusto nyong patamaan ay ang Pangulo talaga. Ang endgame nito is kasalanan ng Pangulo. O, tinitignan din ng mga abogado yung criminal kung sinong dapat managot dahil this is a crime against public interest. Ito ay violate violative of Article 170 of the Revised Penal Code, yung tinatawag nating falsification of legislative document. Yun daw po. Escudero, Hontivero, sino pa? Grace po. Kayo dyan, nag-violate pala kayo. Ha? Okay? Hindi daw pwedeng madalhin sapagkat alam naman yun na na-discover lamang ito at nalabas lamang last Saturday. And we are in the process of trying to gather as much evidence as we could attach to the complaint or to the petition. O sige, good luck sa'yo. Ha? Ikaw, Rodriguez, dahil sa iyong bitterness natanggal ka. Because of what? Possession for hire? SRP sa asukal? Hindi mo nga alam paano ka magkanda utal-utal noon? Tingnan natin. Kung sino talaga ang may kasalanan. Pero sa utak nyo, kasalanan ni Bongbong kasi tinanggap niya yung GAB na blanco at siya ang nag-fill up. Di ba? Tamang hinala lang kayo eh. Good luck sa paghahanap nyo ng katotohanan dyan. Kung meron kayong mahanap. Di ba? Now, punta naman tayo sa former senator at ngayon po ay nasa line-up ng Pangulo pero parang wishy-washy po siya. Sa mga Marcos loyalists and supporter, huwag nyo na po itong iboto. No, kasi ito kung saan mainit, doon lang to didikit. Wag nyo na pong ibalik ang mga taong ganito. Sino na naman ang sumasaw dyan na former senator? Ito po, Lacson calls out Senate. Nobody dared or cared to scrutinize 2025 budget docs. Ano yung scrutinize nila? Diba? Wala naman silang nakita. Minority si Coco at si Hontiveros, wala nga nakita. Pero dinidemanda nila yung 2025 budget. Kasi may mga amount doon na hindi sila payag. Yung PhilHealth talagang walang amount, blanco. Kasi di binigyan ng pondo. Pero other than that, walang sinabi si Hontiveros na blanco talaga. Yun ang contention si Sherwin Gatchalian, Villanueva, wala. Kailangan magbalanse. Kaya itong si Lacson, sa palagay mo ba, Lacson, kung hindi tama yung ginawa nila, edi mag-iingay si Hontiveros, lalong-lalo na yan. Pupunteryahin niya dyan ng Marcos admin. Si Coco Pimentel, di ba? Ikaw ba, abogado, kontra kay Coco Pimentel? Hindi, di ba? Si Coco, abogado rin yan, top-notcher. Nako. Sabi dito ni Lacson, the BICAM report on the 2025 budget that report contained blank appropriations and was signed by the BICAM Conference Committee looks like a repeat of the 2019 GAA. Nung nahuli daw ni Digong na may 95.3 billion upon the Soto-led Senate strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill. Sino yan? Sino? Enrolled bill pa lang yan eh. Napunta na ba yan sa Pangulo? Kung wala namang nakita nga. Walang nakita yung mga sinarol doon sa enrolled bill. Sabi nga, di ba ni Castro, yung nasa amin, report pa lang. Hindi pa yun yung enrolled bill, sabi ni Castro. Talagang may mga blanco kasi upon ratification pa eh. Upon ratification. Pero yung enrolled bill, hindi niya nakita. Yung natapos na sa conference, yung final report na. Ano ngayon anong irereklamo ng mga senador na kamalian? Wala. Kasi walang blanco, walang mali dun sa ginawa nila kasi they're done. The ratification is done. Di ba?
Naku, Lacson, nag-iingay ka rin lang for your own benefit, for your own election. 'Di ba? Naghahangad siyang makabalik, mga kababayan, pero ako po, wag niyo nang ibalik, no? Baka yan pa yung mag-grandstanding. May grandstandings na nga tayo diyan sa Senado. Maglalagay pa kayo ulit ng isa pa, di dalawa na sila. 'Di ba? Grabe mga talagang mainit ng eleksyon, mga kababayan. Gagawin lahat nila para mapansin sila at maluklok sila, pero maging matalino. Yang mga yan, no? Ano plataforma ng mga yan? Si Vic Rodriguez? Ano plataforma niya? Yung daw sa mga plunder ibababa niya. 'Di ba? Nagawa na rin 'yan eh. 'Di ba? May mga nagpapanukala niyan. Ito pa, lalo na ito. Death penalty. Okay yan, magaling. Magaling. Dito, yung death penalty na to, may isang congressman na nagpapanukala ng death penalty by firing squad para po sa mga corrupt official. Yan po, ganyan din ang panukala ni Vic Rodriguez. Pero may mangyayari ba dyan? Maganda po pakinggan eh. Bakit? Ito. House Bill 6, Death by Firing Squad for Corrupt Officials. A measure seeking to impose the death penalty by firing squad for public officials convicted of corruption, malversation of public funds, and plunder, 3, has been filed at the House of Representatives. Ikaw, Rodriguez, huwag ka nang mangarap, may nag-file na. Diba? Zamboanga del Norte Representative Keimar Adan Olaso. Bago to, mga kababayan. Ngayon ko lang nadinig ang pangalan nito. House Bill 11211 or the proposed Death Penalty for Corruption Act, which aim to combat what he described as one of the greatest threats to the country's development. Correct. Tayo lang yata dyan sa Southeast Asia ang walang death penalty. Kaya yung mga nasa gobyerno, yung mga kawani ng gobyerno, tuwang-tuwa. Bakit? Hindi man ako madi-death penalty. Ang plunder, 50 million. Basta hindi 50 million ang nakawin ko, okay na ako. Maski na 49 million lang, okay na ako. Settle na ang pamilya ko. Hindi ako makakasuhan ng plunder. Pwede akong makulong mga 5 to 10 years. Okay na yun, basta set na pamilya ko. Tapos takbo ulit ako. Nakaw ulit ako. Nakaw dito, nakaw doon. Kaya ito walang pakundangan ang korupsyon ng mga ilang mga pulis. Walang pakundangan ang korupsyon ng ating mga ibang mga government officials, saan man sila, departamento o politiko man. Ganun po talaga. No, hindi na to kasi tinanggal itong death penalty. Hayop yung nagtanggal ng death penalty, dapat isabit na rin siya diyan, no? Ito po sabi ni Representative Olaso, despite the existence of numerous law aims at combating graft, malversation, and plunder, the persistence of this crime suggests that current measures are insufficient to deter public officials from engaging in corrupt practices. Correct, I agree. Ang daming batas, no? Nagkasala ka, plunder, ito, 10 years, 20 years. After that, wala. After 20 years, lalaya na. Paano pag meron pa siyang yung mga points daw sa paglaya, mabuting prisoner, di lalaya. Olaso said the misuse of public funds undermines public trust and deprives citizens of essential services. The bill emphasizes accountability and deterrence, making it clear that public office is a public trust and any violation of the trust must be met with severe consequences. Correct. I agree. Tama po yan. Deterrence itong bill na ito. Sana mapasa po yan. No? Siguro ang hindi lang boboto dyan, yung mga makabayang black. Ayaw ng death penalty nung mga yun eh. Kasi human rights pa rin. Putang ina, human rights. Kita mong ilang trilyong piso na ang ninanakaw ng isang politiko. The proposed legislation applies to all government officials from the president to the lowest barangay officer, patay. Oo. As well as the military and police. Oo nga naman. Marami din dyan. It targets specific crimes, particularly graft and corruption, defined under Republic Act 3019 or anti-graft and corruption practices, malversation of public funds as defined under the revised penal code, and plunder under the plunder law RA 7080. The bill, according to Olaso, incorporates safeguards to ensure due process. Tama nga naman, may due process dapat. Convictions must be affirmed. Ang tagal nito. Na-convict ka sa Regional Trial Court. Iakyat mo sa Court of Appeals. Pwede mo pang iakyat saan?
sa Supreme Court, undergo automatic review, and allow the accused to exhaust all legal remedies before the death penalty is carried out. Olaso said the measure aims to restore public trust in government institutions, deter potential offenders, and ensure that justice is served for the Filipino people who bear the brunt of corruption, devastating impact. Correct. Puro pangako, puro hingi ng pondo, pero wala naman nangyayari. Ang ganda-ganda ng daan, sisirain para makapagnakaw. Gagawa halimbawa ng tulay-tulayan, gumigewang, o ano pang mga proyekto ang mga iniisip na para makapagnakaw. Tama yan, deterrence po, no, para makapag-isip, oy, papasok ba akong government official o employee? Papasok ba akong militar o police? Magbabarangay tanod ba ako? O, di ba? Mag-iisip kayo ngayon. This bill is not merely punitive, but also symbolic of the Philippine zero-tolerance policy for corruption. By passing this legislation, Congress sent a strong message that integrity and accountability are paramount in public service and that the use of public resources will not be tolerated. Correct. It's about time, mga kababayan, magkaroon tayo ng ganito. No? Nakakasawa na po. Paulit-ulit din itong mga mambabatas natin na they're seeking for re-election. Pagtapos niyan, pamilya-pamilya, nakakaasar eh. No? Pinaglalaroan lang tayo kasi masyadong mabait. Hindi na nag-iisip, yan na yan. Okay na yan, kampante na ako. Hindi mo alam, ninanakaw na pala ang trilyon-trilyong piso ng kaba ng bayan. O sino magsasaper? Future generations. Kasi tataas ng bilihin, walang mga ngalakal, utang dito, utak doon, ang mga gagong politikong magnanakaw. Kaya tama po yan. It is a deterrence. Sana naman, wag firing squad. Sayang ang bala. Kumuha na lang kayo ng lubid. Oo. Yung tulad ng mga nangyari ng mga 1700s, 1500s, whatever. Ilubid nyo na lang. O di kaya igorote, manual. Di ba? O. Yun, kaysa naman firing squad, sayang ang bala, mahal po bala eh. Oo. Pero, in public, dapat sa luneta, grandstand. Para makita, sino kayo nung pamilya yan? O dapat pati yung pamilya, pag nakinabang sa korupsyon, isama na rin sila. Tama lang yan. Isama rin sila dahil nakinabang sila, imbis na pagsabihan nila yung pamilya nilang kurap, hindi, tinolerate. Oo, para mabawasan naman. Oo, hindi na makapanganak yung mga yan ng mga ganyan. Hindi na magsalin lahi ang korupsyon. Ang pagnanakaw, tingnan nyo, Duterte, di ba? At yung mga minions nila, wala na, nahawa-hawa. Sinungaling si Duterte, naging sinungaling lahat sila. Duterte forever daw sila. Ano si Duterte? Ha? Aantayin kayo sa impyerno. Di magkita-kita kayo sa impyerno. Diba? Sinungaling, mamamatay tao, manloloko, mandarambong. Diba? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.